mainit na balita ngayong tanghali. Naitalang inflation rate sa bansa para sa buwan ng Marso ngayong taon bumilis sa 3.7% ayon sa Philippine Statistics Authority. Panibagong big-time oil price hike posibleng ipatupad sa susunod na linggo. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. muling bibiyahe sa susunod na linggo patungo ng Washington, D.C., USA para dumalo sa trilateral meeting. Agarang implementasyon ng amnesty programs para sa natitirang CPP-NPA rebels ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isa pang Pinay OFW sa Taiwan na iulat na sugatan kasunod ng malakas na lindol sa Taiwan. Bilang ng mga nasawi, umakyat na sa 10. At pampasaherong ferry boat sa Thailand nasunog. Mga pasaherong sakay nagtalunan sa tubig. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, April 5, 2024. At una sa mga balita ngayon tanghali. Bumilis ang naitalang inflation rate sa bansa para sa buwan ng Marso ngayong taon. Base sa latest report ng Philippine Statistics Authority, bumilis sa 3.7% ang inflation rate noong nakaraang buwan kumpara sa 3.4% na record noong Pebrero. Ayon sa PSA, ilan sa mga dahilan ng pagbilis ng inflation ay ang mataas na presyo ng food and non-alcoholic beverages. Gayon din ang mataas na presyo ng karne, manok, sibuyas at mga gulay. Ang inflation ay ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo na binabayaran ng mga consumer. Binago ng Marcos administration ang tinatarget nito na paglago sa ekonomiya ng bansa para sa taong ito. Sa kabila nito, tiniyak ng National Economic and Development Authority o NEDA na on track ang Pilipinas na makamit ang upper middle income status pagdating ng taong 2025. Narito ang report ni Nel Mariboho. Ibinaba ng economic managers ang target na paglago ng bansa ngayong taon. Mula dating 6.5 hanggang 7.5% gross domestic product o GDP growth rate sa taong 2024, ginawa na lang itong 6 to 7%. Maging ang target growth sa taong 2025 ay ginawa na lang 6.5 hanggang 7.5% mula sa initial na 6.5 hanggang 8.5%. Ayon kay National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan, ikinonsidera ng administrasyon ang takbo ng ekonomiya ng mundo sa gitna ng nararanasan ding tensyon sa ibang mga bansa. Second, to recognize the recent developments in the global economy, particularly trade and finance. We have seen there continuing slowdown of the global economy and also taking into account the uptick in oil prices and as well as the trends in inflation. Importante sa pamahalaan ang GDP dahil ito ang nagbibigay indikasyon kung masigla at matatag ang ekonomiya. Kung mas malaki ang growth rate, nangangahulugan ito na lumalakas ang ekonomiya, mas marami ang mamumuhunan at mas darami ang trabaho. Sa kabila ng pagbabago na ito, kumpiyansa ang NEDA na mananatiling best performing economies ang Pilipinas sa Asia-Pacific region. Ayon pa kay Secretary Balisacan, on track ang Pilipinas na maabot ang upper middle income status pagdating ng taon 2025. Kabilang lamang ito sa mga tinalakay sa full cabinet meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon sa Malacanang. Tinalakay rin sa pulong ang matagal ng problema sa trapiko na nakakaapekto rin sa ekonomiya. Ayon sa NEDA Chief, nais ng Pangulo ng pangmatagalang solusyon para dito. But what the President really wants is a comprehensive, holistic approach to solving the traffic problem. Hindi yung piecemeal approach, no? As has been the case all these years. No? Ayon sa kalihim, kabilang sa mga halimbawang solusyon na nakikita ng administrasyon ay ang pagsasaayos ng transport system gaya ng subway project, dagdag na expressway at pagtatayo ng mga connecting bridges.
Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Muling bibiyahe si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungo ng Washington DC sa Amerika sa susunod na linggo. Nakatakdang dumalo ang Pangulo sa Trilateral Summit kung saan makikipagpulong ito kina US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Mula sa Malacanang, ang detalye hatid ni Nel Maribuhok live. Nel, ano-ano ba ang inaasahang mapag-uusapan sa gaganaping trilateral talks sa April 11? Yes, Ella, ang Trilateral Leaders Summit sa Washington DC ay sentro sa pagpapalakas ng relasyon ng Pilipinas, Japan at Estados Unidos. Ayon sa Department of Foreign Affairs, matatalakay sa pulong ng tatlong bansa ang ukol sa pang-ekonomiya at pagpapanatili ng kapayapaan sa Indo-Pacific region. Partikular na mapag-uusapan rin dito ang ukol sa teknolohiya, clean energy at climate cooperation. April 11 sa White House sa Washington DC, magaganap ang Trilateral Summit. Ayon kay DFA Undersecretary Hans Mohamed Siriban, isang joint vision statement ang ilalabas ng tatlong leader. This vision statement is intended to be a forward-looking document that not only identifies common principles that guide the trilateral partnership, but also provide concrete areas and projects for cooperation, building on the robust bilateral cooperation that we have with the United States and Japan. Ayon kay Yusek Siriban, sa ngayon ay wala pang inaasahang malalagdaang kasunduan ang tatlong bansa. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ag-arang implementasyon ng amnesty program para sa mga natitirang miyembro ng CPP, NPA, NDF. Ito ang isa sa mga direktiba ng Pangulo na naganap sa 5th National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC Executive Committee meeting kahapon sa Malacanang. Ayon kay National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo, sa oras na matapos ang Implementing Rules and Regulations o IRR para sa amnestiya, ay agad na itong ipoproseso. Una-una, binigyan na ng ating go signal ng ating presidente na i-finalize yung IRR para magsimula na. And initially, mayroon ng 1,500 applicants from the CPP, NPA. Iyon ay ipoprocess kapag ma-finalize na yung IRR. Dumalo rin sa pulong sa Malacanang si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Secretary Anyo, suportado ng Vice Presidente ang posisyon ni PBBM. She's supportive to the president, and there was a very good discussion, particularly on the proposed roadmap and some actions that have to be taken. So all along the meeting ay andun si Vice President. Patuloy ang konsultasyon sa muling pagre-resume ng peace talks sa National Democratic Front of the Philippines. Ayon kay Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr., isa-isa nilang pinupuntahan ang mga kampo ng mga sundalo upang tanungin ang kanilang pananaw sa issue. Bagamat hindi na nagbigay ng iba pang detalye si Secretary Galvez, sinabi nitong positibo naman ang pananaw ng mga nakausap na sundalo sa usaping pangkapayapaan. Sari-saring kagamitang pandigma at armas na sinasabing pag-aari ng kilusang larangang gerilya ang na-recover ng mga tauhan ng 501st Infantry Brigade matapos ang nangyaring engkwentro sa nagkanasa na Pilar Abra noong April 3 at 4. Kabilang sa mga nasamsam ang ilang improvised explosive device, mga granada at mga gamit sa paggawa ng IED. Ang mga ito ay na-recover ng militar habang tinutugis ang mahigit sa 30 miyembro ng Ilocos Cordillera Regional Committee. Nasa ligtas ng kalagayan ang 3 overseas Filipino workers na nasaktan sa pagtama ng 7.4 magnitude na lindol sa Taiwan nitong Miyerkules ng umaga. Ayon sa DMW,
Naipaalam na rin sa pamilya ng mga OFW dito sa Pilipinas ang nangyari at patuloy namang minomonitor ng DMW at iba pang ahensya ng pamahalaan ang ating mga kababayan sa Taiwan. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers na 3 overseas Filipino workers ang nasaktan sa nangyaring lindol sa Taiwan nitong Miyerkules ng umaga. Ayon sa ahensya, nagtamo ng minor injuries ang 3 OFW at ang 2 sa kanila ay nakalabas na ng hospital habang hindi pa nadi-discharge ang pangatlong OFW. Now, there are 3 reported injuries. No fatalities, no major injuries to Filipinos, and we hope it stays that way. Our hearts go out to those who have been severely affected, whether Filipino or non-Filipino. Ang 2 sa mga nasaktan ay mula sa Taoyuan County, habang ang isa naman ay mula sa Yilan County. May nabagsakan ng debris mula sa Kisame, may naipit ng pinto habang nag-evacuate at hinimatay naman ang isa. The third one collapsed, hinimatay in that sense during the earthquake, just right after the earthquake, probably due to stress. She is currently in hospital. She is from Taoyuan County, or works in Taoyuan County. Still there, but only for medical precautionary measures, not because major yung injuries niya. And so we hope that she will be discharged soon. Sasailalim sa psychosocial counseling ang 3 at bibigyan ng tulong pinansyal mula sa Action Fund Assistance ng DMW. Natawagan na rin ang kanilang kaanak dito sa Pilipinas at naipaalam ang kanilang sitwasyon. Nasa 150,000 ang OFW sa Taiwan. Kalahati sa mga ito ay factory workers, 35% naman ay mga household workers. Ayon sa DMW, namomonitor nila ang kalagayan ng mga OFW sa pamamagitan ng mga Filipino community leaders, employers, workers, representatives sa mga kumpanya at sa lokal na pamahalaan. And one big reason why they are all safe is because they live in dormitories and work in factories under the auspices of their employers. So alaga sila ng employers nila. Sa ngayon, walang ulat na may nawawalang OFW. Wala ring humihingi ng repatriation mula sa Taiwan at wala ring namomonitor na work disruption ang ahensya. Nakikipag-ugnayan na rin ang DMW sa ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng Manila Economic and Cultural Office o MECO at lokal na pamahalaan ng Taiwan. However, the effort continues. At this stage, we still cannot safely say that 100% are accounted for, but the continuing trend is that no reports of casualties, no reports of major injuries, no reports of missing, and no reports of work disruption. So we hope it stays that way. Malaking bagay din ang epicenter ng lindol ay hindi sa mga lugar na may mataas na bilang ng mga Pilipino gaya ng Taipei at Kaohsiung. Nasa 1,400 lamang ang OFW sa Hualien County na epicenter ng lindol at tinatayang nasa halos 5,000 naman kung isasama ang 3 hanggang 4 na county na malapit dito. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa pang Pilipino ang naiulat na sugatan matapos na tumama ang 7.4 magnitude na lindol sa Taiwan noong Miyerkules. Base sa post ni DMW Officer in Charge, Ans Leo Kakdak, sa social media na X, kinumpirma nito na isa pang Pinay OFW ang nagtamo ng head injury matapos na mabagsakan ng debris noong kasagsagan ng lindol. Sa ngayon ay stable na ang kanyang kondisyon at patuloy na ginagamot ng mga doktor. Sa ngayon ay umakyat na sa 10 ang bilang ng kumpirmadong nasawi sa malakas na lindol, habang patuloy pa ang isinasagawang search and rescue operations upang mahanap at masagip ang iba pang mga biktima ng kalamidad. Idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang isang regular holiday ang April 10, araw ng Miyerkules sa buong bansa para sa pagdiriwang ng Idil Fitr o pagtatapos ng Ramadan. Ang anunsyo ay sa pamamagitan ng Proclamation Number 514. Pirmado ito ni Executive Secretary Lucas Bersamin.
Bago ito, inirekomenda ng National Commission on Muslim Filipinos ang April 10 bilang national holiday kaugnay ng okasyon. Samantala, otomatiko namang regular holiday ang April 9 bilang komemorasyon sa Araw ng Kagitingan. Bago ang magkasunod na holiday sa susunod na linggo, nagpaalala na ang National Wages and Productivity Commission ng Department of Labor and Employment o DOLE kaugnay ng holiday pay regulations. Alamin natin ang detalye kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano yung regulasyon kaugnay ng holiday pay na ipinaalala ng DOLE? Aga, nagbigay ng paalaala sa mga employer ang National Wages and Productivity Commission ng Department of Labor and Employment o DOLE kaugnay ng holiday pay regulation. Ito ay bago ngayong paparating na dalawang magkasunod na regular holiday sa susunod na linggo. Partikular na ang April 9 o Araw ng Kagitingan at ang April 10 naman na observance ng Eid al-Fitr o pagtatapos ng Ramadan. Paalaala ng ahensya upang makatanggap ng 100% ng kanyang arawang sahod ang isang empleyado sa parehong araw na ito, dapat siya ay pumasok o naka-paid leave sa huling araw ng trabaho bago ang nakatakdang regular holiday. Double pay naman ang matatanggap ng isang trabahante kung papasok ng 8 oras sa trabaho ang isang empleyado sa isang regular holiday. Kung hihigit naman sa 8 oras, dapat magkaloob ang employer ng dagdag na 30% sa hourly rate kada oras. May extra 30% pa ng basic wage ang employee kung ang trabaho nito ay matatapat ng regular holiday at rest day nito. Nakapaloob ang holiday pay regulation sa Article 94 ng Labor Code. Balik sa iyo agad. Okay, maraming salamat, Rosalie Coz. Nagsasagawa ngayon ang Valenzuela City ng isang overseas job fair kung saan iba't ibang trabaho sa abroad ang pwedeng applyan ng ating mga kababayan. Bukod sa job fair, mayroon ring one-stop shop pre-employment services na pwedeng i-avail. Ang detalye alamin natin kay Dante Amento live. Dante, marami na ba ang aplikante dyan sa job fair sa Valenzuela? Yes, Ella, sa ngayon ay marami na kasi kaninang alas 8 pa ito nag-umpisang mapapila. Ella, itong isang job fair dito nga sa Valenzuela City. Maaari pang humabol, Ella, itong ating mga kasangbahay dahil mamaya pang alas 3 o hanggang mamayang alas 3 ng hapon itong isinasagawang overseas job fair ng iba't ibang mga employer ang tatanggap ng trabaho abroad. May job orders o hiring ng 500 nurses ito, Ella, papuntang Federal Republic of Germany. Ang kagandahan dito, Ella, ay wala ng agency na dadaanan kundi ang Department of Migrant Workers mismo o DMW ang mamagitan dahil ito ay government-to-government agreement. Ang job fair natin ngayon ay purely overseas job fair lang. So wala tayong ino-offer ngayon na local. Binigyan natin ng solo na pagkakataon ang mga overseas natin na mga aplikante na gustong mag-abroad para mas tutok ang kanilang ang job fair na ito para sa kanila. Mayroon ding nangangailangan ng mga guro para sa bansang Qatar, digital printing at nail art technicians para sa Saudi Arabia. Maraming job vacancies para sa United Arab Emirates tulad ng machine operator, office assistant at iba pa. Naghahanap din, Ella, ng mga manggagawa ang Kingdom of Saudi Arabia. Ito naman ay mga skilled workers at ang Singapore tulad ng construction supervisor. Sa Malaysia naman ay factory worker, restaurant crew at construction worker. Nangangailangan din ng skilled workers ang bansang Canada, Japan, Albania, Oman at Australia. Ella, bukod nga sa mga job vacancies na ito ay mayroon din sa ngayon na one-stop shop. Ito naman ay nag-o-offer ng pre-employment services sa ating mga kababayan na mag-abroad. Halimbawa, wala pa silang SSS, wala silang PhilHealth o kaya Pag-ibig ay nandirito na, Ella, at maaring i-avail ang ating mga kababayan para wala nang maaring marami pang problema para sila ay kung sakasakaling matanggap sa trabaho ay makapunta kaagad sila sa kanilang patutunguhang bansa. Pero ang sinasabi naman dito ng Public Employment Office, Ella, kanina
Usually tatagal ng mga isang buwan talaga ang pag-process kasi maraming kailangan dahil nga overseas employment itong kanilang gagawin. Tiniyak naman ng peso na maayos ang pag-deploy dito sa ating mga kababayan dahil nga nandyan naman ang Department of Migrant Workers, ang OWA at ang iba pang ahensya ng pamahalaan na talagang mamagitan para ang itong ating mga kababayan na pupunta abroad ay masiguro na maayos ang kanilang kalalagayan at tiyak ang kanilang papuntahang mga trabaho. Yan natin ang update mula dito sa Valenzuela City. Balik sa iyo, Ella. Dante, meron na bang on the spot na na-hire at dun sa mga hindi makakarating sa Valenzuela, hanggang kailan ang job fair dyan? Yes, Ella, hanggang mamayang alas 3 lamang ito, no? So isang araw lang ito na job fair. At ang sinasabi dito ng PESO, itong Public Employment Services Office, Ella, usually pagka overseas employment kasi walang hired on the spot. Kasi marami pang mga dadaan ng proseso yung ating mga kababayan, kabilang na nga dyan yung passport na pangunahing pangangailangan para sila ay makapunta sa ibang bansa at kung may hinihingi ding working visa doon sa bansa na kanilang pupuntahan ay kailangan pa rin nilang makomply. So ang usually kasi, Ella, ang may hard on the spot talaga ay kung local employment ang ginagawang job fair. Ella. Alright, maraming salamat, Dante Amento. Sumuko na sa National Bureau of Investigation 11 ang lahat ng kapwa-akusado ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy sa kasong child abuse. Umaasa ang NBI na kagaya ng kanyang mga kasamahan, susuko na rin si Kibuloy na isa ng wanted fugitive. Ang detalye sa ulat ni Lalaine Moreno. Dalawa pang kapwa-akusado ni Apollo Kibuloy sa kasong child abuse ang sumuko na rin sa National Bureau of Investigation 11 pasado alas 9 ng umaga kahapon, April 4. Noong Miyerkules ng hapon, una nang sumuko ang dalawa pang akusado habang nahuli naman sa kanyang bahay ang isang barangay captain. We are not sure that still here in Davao, but we are pretty sure that he's still here in the Philippines, no? Kasi based sa record ng immigration, hindi siya lumabas ng country. Sa ngayon, lahat ng kapwa-akusado ni Kibuloy ay sumuko na para harapin ang kanilang kaso. Ito ay sina Jacqueline Roy, Crescenti Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada at Sylvia Simanies na pansamantalang nakalaya matapos magpiyansa. Batay kasi sa warrant of arrest ng korte, 80,000 pesos ang nakatakdang piyansa para sa kasong child abuse. Umaasa ang NBI na susuko rin si Kibuloy dahil bailable naman ang isa pa niyang kinakaharap na kasong sexual abuse sa halagang 200,000 pesos. Ayon kay NBI 11 Director Attorney Arcelito Albao, nakikipag-ugnayan na umano sila sa abogado ni Kibuloy para sa mapayapang pagsuko nito. Pero hanggang sa ngayon ay wala pang tugon ang kampo nito. We're hoping na sana si Pastor would turn to us. May mga lawyers na kinakausap namin. Sana na mag-surrender din. Right now, we're still negotiating kung pwede siyang mag-surrender. Wala pa rin impormasyon ng mga otoridad sa kinaroroonan ni Kibuloy dahil hindi umano ito gumagamit ng gadgets tulad ng cellphone o laptop na maaari nilang matrace. Hindi pa rin umano siya nakakausap ng kanyang mga sumukong miyembro. Ang sabi nila this time, itong dalawang nahuli natin na nag-surrender for past few days, hindi na nila nakikita at nakakausap. Kahapon, hinanap ng mga otoridad si Kibuloy sa kanyang Prayer Mountain at Glory Mountain sa Barangay Tamayong, Davao City upang magsilbi ng warrant of arrest. Pinuntahan din nila ang resort nito sa Samal Island. 6 hanggang 7 properties ni Kibuloy ang nakatakdang puntahan ng tracker team para magsilbi ng warrant of arrest. Umaasa ang NBI na nasa Pilipinas pa si Kibuloy dahil walang records ng paglipad palabas ng bansa ang private plane nito. Pero sa ngayon, itinuturing na ito na wanted fugitive sa bansa. We are not sure that still here in Davao, but we are pretty sure that he's still here in the Philippines, no? Kasi based sa record ng immigration, hindi siya lumabas ng country. Under the law, if you are not arrested, you are a fugitive, considered as fugitive from justice. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi
Hindi pa rin natutunton ng Davao Police ang leader ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC founder Apollo Kibuloy matapos napuntahan ng mga otoridad ang 3 property nito sa Davao kahapon. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, bumuo na ng tracker team ang Philippine National Police upang mapabilis ang paghahanap kay Kibuloy. Dagdag pa ni Police Colonel Fajardo, obligadong humarap sa otoridad si Kibuloy at hindi pwedeng abogado lamang nito ang magpapakita. Ang lead team po naghahanap po sa possible location po ni Pastor Kibuloy ay yung pong Davao Region, Davao Police po natin. Kasama po nila yung CADG na nag-create din po ng tracker teams para po pangunahan po yung pagsaserve po ng warrant of arrest. At kasama din po natin dyan yung National Bureau of Investigation. Ang warrant of arrest po ay inisyo laban po kay Pastor at yung kasama po niyang akusado. Dapat po siya po ang sumuko mismo para mapasailalim po siya sa jurisdiction ng korte. Kasi bailable naman po itong kaso niya, kailangan po niyang personal na magpakita po sa mga kinaukulan para ma-process po yung kanyang bail. Iginiit ng Police Regional Office 11 na walang special treatment sa paghahanap kay Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Ayon kay PRO 11 Director Police Brigadier General Alden Delvo, kailangan lamang nila ng depinidong impormasyon kaugnay sa kinaroroonan nito bago pasukin ang lugar. Ito'y dahil posible anyang magkaproblema ang mga otoridad kung basta na lamang maghahalughog sa lahat ng properties ni Kibuloy. We are exerting all effort together with the NBI in looking after him. And sabi ko nga, kailangan kasi namin ng personal knowledge na nandun talaga. Either he's in Samal, he's in the Prayer Mountain, or in his kingdom. Kailangan specifics yun. Or else, pag pumasok tayo doon and then we found out na wala siya doon, baka naman magka-problema yung authorities, no? Probably lang kailangan natin ng search warrant if ever na hindi tayo sigurado doon kung saan siya. Kaugnay nito, tiniyak ng opisyal na ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya kasama ang NBI para matagpuan ang nagtatagong founder ng Kingdom of Jesus Christ. Si Kibuloy ay mayroong warrant of arrest sa kasong sexual abuse at child abuse. Nasa 10,000 bilanggo o persons deprived of liberty ang posibleng makikinabang o makalalaya kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na kasama sa dapat mabigyan ng kredito ng Good Conduct Time Allowance o GCTA ang mga nahatulan sa heinous crimes o karumal-dumal na krimen. Narito ang report ni Dante Amento. Ipinag-utos na ni Bureau of Corrections o Bucor Director General Gregorio Catapang Jr. na tingnan ang kanilang datos para malaman kung sino-sino ang Persons Deprived of Liberty o PDLs na nahatulan sa heinous crimes o karumal-dumal na krimen tulad ng rape at murder na kwalipikado ng lumaya dahil sa Good Conduct Time Allowance o GCTA. Kasunod ito ng desisyon ng Korte Suprema na entitled o kasama ang heinous crimes convicts sa dapat bigyan ng kredito o benepisyo ng Republic Act 10592 o GCTA law. Paliwanag ng Korte, malinaw sa isinasaad sa batas na sinumang bilanggo na nasa penal institution, rehabilitation o detention center sa alinmang lokal na piitan ay maaring mag-avail ng benefits ng GCTA. Ang GCTA ay ipinagkakaloob para mabawasan ang sentensya o ipagsisilbi ng isang bilanggo sa piitan kapag nagpakita ng mabuting pag-uugali. Ayon pa kay Katapang, nasa 10,000 ang inaasahang makikinabang o maaring makalaya dahil sa desisyon ng Korte. Posibleng bagoan niya matapos ang buwang ito ay magkakaroon na ng inisyal na pagpapalaya. Kasi nagkaroon tayo ng Justice Summit last December. Ito na po yung product. Full of government approach po ito kasama ang Office of the President. Paliwanag nito, hindi naman kasi maaring sabay-sabay silang palayain dahil may pagdadaanan pa namang evaluation kung kwalipikado. Para hindi magulo at to be fair to everyone, it should be first in, first out. Kung sino yung naunang nakulong, o kasi imagine kung 10,000 yan, hindi mo naman pwedeng sabay-sabay mapoprocess yan. So bibigyan natin priority yung mas matatanda, may sakit, whatever, no? And then
needing medical attention. Ipinagpasalamat ng Bucor ang desisyon ng Korte Suprema dahil malaking tulong anya ito sa kanilang decongestion program sa mga correctional institution sa bansa. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bad news para sa mga motorista. Posibleng magpatupad ng big-time oil price hike ang mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Sa inisyal na pagtaya ng mga oil industry player, maaaring tumaas ng piso at 20 sentimos hanggang piso at 40 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel. Habang nasa 90 sentimos hanggang piso at 20 sentimos naman ang posibleng maging dagdag sa presyo ng gasolina. Habang nasa mahigit pisong dagdag rin sa kerosene. Sa Lunes, iaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment na ipatutupad sa araw ng Martes, April 16. Muling magsasagawa ng retrofitting ang Department of Public Works and Highways sa bahagi ng EDSA Kamuning flyover simula sa April 25. Abiso ng Metropolitan Manila Development Authority, posibleng maging mabigat ang daloy ng mga sasakyan dito. Narito ang report ni JP Nunez. Kaya po natin siya kailangan ng i-retrofitting kasi yung ating DexLab or yung mismo dinadaanan po ng ating mga sasakyan o mga motorista ay medyo marupok na po siya. Dahil sa tagal na ng Kamuning flyover na itinayo noon pang 1980, unti-unti na itong nasisira dahil sa patuloy na pagdaan ng mabibigat na mga sasakyan. Kaya naman kailangan ng sumailalim sa retrofitting kung saan patitibayin ang ilang mga bahagi nito na nagkakaroon na ng bitak at pagkasira. Ayon sa Department of Public Works and Highways, sa April 25 sisimulan nila ang konstruksyon sa southbound portion ng flyover. 1.5 lane lamang ang isasara kapag nagsimula na ang construction, hindi katulad noong 2022 na full closure ang kinakailangang gawin ng DPWH. Kumpara sa retrofitting na isinagawa noong 2022 kung saan pinapadaan pa sa service road ng EDSA Kamuning flyover ang mga bus sa EDSA carousel, ngayon hindi na maaapektuhan ang operasyon ng busway dahil partial closure lamang ang gagawin. Ayon naman sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, inaasahan nila na magkakaroon ng pagbigat sa daloy ng mga sasakyan oras na magsimula ang retrofitting. Pero hindi naman anila magdudulot ito ng masyadong mabigat na trapiko dahil meron namang mabuhay lanes na madadaanan ang mga sasakyan. I can say naman nung previous na nangyari ito ay hindi naman po nagkaroon ng Carmageddon. Siguro before ng bridge, kakanan muna sila. Then after ng bridge, labas uli papuntang EDSA. Ayon pa sa MMDA, mahalaga na ma-retrofit na ang EDSA Kamuning flyover upang maging mas matibay ito sakaling dumating ang inaasahang the big one na maaaring tumama sa Metro Manila. It will pose danger sa ating mga motorista kung sakali nga po na magtalindol. Siguro mas paramount yung safety ng ating mga kababayan kisa po doon sa pansamantalang traffic na idudulot nito. Ayon sa DPWH, tatagal ng 11 buwan ang magiging proyekto. Samantala, simula ngayong araw, isasagawa rin ang upgrading sa bahagi ng Rojas Boulevard flyover sa EDSA kung saan naabutin ng 3 linggo ang construction kaya't inaasahan din ang bahagyang pagbigat ng trapiko dito. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Papatawan na ng 1.2 million pesos na multa ang contractor na hindi nakatapos ng paghuhukay sa EDSA noong long weekend ayon sa Metropolitan Manila Development Authority. Samantala, natabunan na ng DPWH ang 24 na mga manhole na nagdulot ng matinding traffic noong Lunes. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, bakit umabot sa 1.2 million pesos ang ipapataw na multa sa contractor?
Aga, ang kalkulasyon niyan ay 50,000 pesos kasi na multa dun sa kada butas at kada araw na itatagal na hindi matatabunan yung hukay. Kaya umabot ng 1.2 million pesos yung ipapataw sa contractor. Ayon nga sa MMDA, binabalangkas na nila ang notice of violation na ibibigay sa mga contractor na hindi nakatapos ng paghuhukay sa EDSA noong nakaraang long holiday. Aabot sa 1.260 million pesos ang ipapataw na multa ng MMDA doon sa dalawang private contractor. Batay sa naunang ulat ng MMDA, nasa 24 manholes along EDSA ang hindi natapos ng mga contractor na nagdulot ng matinding traffic sa EDSA noong Lunes. Samantala, ayon sa MMDA, nasementohan na lahat ito ng Department of Public Works and Highways o DPWH at maayos na uling nadadaanan ng mga motorista. Ayon naman sa ahensya, nakaapekto ang nangyaring pagkakamali ng pribadong kontraktor para limitahan muna ang mga proyekto ng iba pang private contractors. Kaya naman ang nakatakdang 16 na road reblocking at repair na gagawin simula ngayong araw at hanggang sa April 10 sa Metro Manila ay puro proyekto muna ng DPWH. Ang DPWH nila ay nakatapos ng kanilang proyekto sa takdang panahon noong long holiday. Yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Planong ipatupad sa Luzon Expressways ang barrier-less tollway simula November 2024. Isa ito sa mga nakikitang paraan upang maiwasan ang mabigat na daloy ng trapiko sa entry points ng expressways tuwing dumadagsa ang mga motorista kapag holiday break. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Simula November 2024, asahan na ng mga motorista ang pagkakaroon ng barrier-less tollway sa expressway sa Luzon. Isa ito sa inilatag na mga solusyon ng pulungin sa House of Representatives ang mga opisyal ng Toll Regulatory Board o TRB at expressways operators araw ng Huwebes, April 4. Kaugnay ito ng mga reklamo ng mga motorista dahil sa mabigat na daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway o NLEX noong March 27, Miyerkules, kasabay ng pag-uwi ng mga kababayan sa kani-kanilang probinsya para sa mahaba-habang bakasyon. Barrierless or the open road tolling system which will further enhance the efficiency of the toll expressways as well as it will make the transportation along the expressways modern, efficient, convenient, and hopefully affordable to all the motorists. Ayon sa ulat ng Metro Pacific Tollways Corporation kay House Deputy Majority Leader, ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo, 87,000 sasakyan ang dumaan sa NLEX noong March 27. Bukod sa volume ng mga sasakyan, nakadagdag sa problema ng mabagal na daloy ng trapiko ang mga depektibong RFID stickers at kakulangan sa RFID load ng maraming motorista. We were able to identify the two main reasons for the delay. First, there were about over 5,000 with not enough load on RFID and another 5,000 with defective stickers. Samantala, bago ang barrier-less tollways na inaasahang maipatupad sa Nobyembre, aalisin muna ang toll booths at magpapatupad din ng One Wallet, One RFID sticker para sa lahat ng tollways, anuman ang operator nito. 2 taon naman ang aabutin bago ganap na maipatupad ang barrier-less tollways sa expressway sa Luzon ayon sa Metro Pacific Tollways Corporation. Plano ring magpatayo ng elevated expressway mula Balintawak Interchange hanggang Bukawi. Bukod dito, nais na rin patikita ng Toll Regulatory Board sa traffic enforcers ang mga motoristang papasok ng expressways subalit walang sapat na RFID load. They're asking for Department of Public Works and Highways to issue a department order giving the traffic enforcers of both expressway to issue tickets pag wala kang load na matitikitan ka. Pagpapalawig naman sa concession agreement ang posibleng maging alternatibo sa halip na pasanin ng consumer ang presyo ng mga pagbabagong ipatutupad upang maiwasan na ang mabigat na daloy ng trapiko sa tollways tuwing holiday break. Now, if we load all of that on tariff, medyo masakit sa consumers.
having been in government for some time, mas madaling i-justify yun. Bigyan na lang ng concession extension so that hindi tumaas yung tariff. Rose Nalicoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagkaroon na ng partial access ang Department of Information and Communications Technology sa ilan sa mga nahack na network ng Department of Science and Technology. Ayon kay DICT Assistant Secretary Renato Paraiso, nabawi na nila ang ilang bahagi ng system na nakompromiso ng hackers. Gayunman, hindi na idinitali pa ng DICT kung ano ng mga data ang kanilang mga nabawi sa hackers. Nauna nang kinumpirma ng DICT na nahack ang nasa 2 terabytes data ng DOST. Ipinahayag ni US President Joe Biden kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi katanggap-tanggap ang humanitarian situation sa Gaza, kabilang na ang ginawang strike ng Israel na kumitil sa 7 World Central Kitchen Aid workers. Giit ng American Chief Executive, kailangan mag-anunsyo at magpatupad ng serye ng mga partikular, matibay at akmang hakbang ang Israel upang maiwasan ang peligro laban sa mga sibilyan at air workers. Binanggit din itong nakadepende ang magiging polisiya ng Estados Unidos sa Gaza sa pamamagitan ng assessment sa magiging agarang hakbang ng Israel kaugnay nito. Nag-usap ang dalawang lider sa pamamagitan ng telepono sa loob ng 30 minuto batay sa isang US official. Nagresulta sa pagkaaresto ng 22 tao ang isang coordinated operation ng pulisya sa Europe laban sa isang pinaghihinalaang criminal network. May kaugnayan ito sa umano'y fraud o panloloko sangkot ang Post-Pandemic Recovery Fund. Batay sa Italian Financial Police, nasa 600 million euros ang halaga ng nasa kote nilang apartments, villas, luxury cars, watches at jewelry. Iniimbestigahan na rin ang mahigit sa isang pinaghihinalaang financial transactions. Bukod sa Italy, nagsagawa rin ng raid sa Austria, Romania at Slovakia. Mahigit sa 100 tao ang sakay ng isang barko nang magliyab ito sa southern Thailand umaga ng Huwebes, April 4. Paparating na sa destinasyon nito ang ferry na isang overnight service mula Surat Thani patungong Koh Tao Island nang magsimula ang apoy. Napilitan ng tumalon sa dagat ang ilang pasahero dahil sa insidente. Hindi pa natutukoy ang pinagmula ng sunog. Nasagip naman ang mga pasahero at walang naitalang nasugatan dahil sa pangyayari. Nagwagi ang Senate Lady Defenders, COMELEC suffragettes at Judiciary Justice Servers sa preliminary round ng UNTV Volleyball League Season 2 na ginanap sa Paco, Manila kahapon. Narito ang report ni Harry Ilagan. Matapos ang maaksyong labanan ng UNTV Volleyball League Season 2, preliminary noong March 13 na ginanap sa Paco Arena, Manila, balik hardcourt ang Liga ng mga Public Servants para sa Win in Sports, Win for Charity na hatid ng UNTV. Nagwagi sa first game ang Senate Lady Defenders kontra sa SS Suspension Protectors sa 3-2 sa score na 19-25, 25-23, 25-22, 20-25 at 9-15. Tinanghala best player of the game si Menchi Tubiera ng Senate Lady Defenders. Sayang naman yung pinapractice namin
namin araw-araw kung di namin gagalingan, di ba? Susuklian namin yung mga pagod na ginagawa namin sa araw-araw, syempre. Sa second game, panalo naman ang Comelec Suffragettes sa sagupaan sa hardcourt laban sa PNP Lady Patrollers. Sa score na 19-25, 21-25, 25-13, 25-19 at 12-15. Habang tinanghal bilang best player of the game si Danica Genrauli ng Comelec Suffragettes. Nasasama yung spirit ng mga teammates ko, hindi talaga nawawala, and yung mga support ng management and saka coaches namin, ano lang talaga, tibayan lang talaga ng loob sa court. Nakuha naman ng Judiciary Justice Servers ang panalo kontra DFA emissaries sa third game sa 3 sets to 1 sa score na 25-16, 25-13, 19-25 at 25-19. Napiling best player of the game si Alarni Pesebre ng Judiciary Justice Servers. Kailangan masaya lang sa loob ng court. Kailangan mag-ingay at saka nagtutulungan talaga sa loob. Walang sisiyan. Abangan ang susunod na game ng mga public servants sa paghaharap ng AFP at BFP. Comelec versus Senate at SSS kontra Judiciary sa dadating na April 7, 2024 sa Paco Arena, Manila na magsisimula ng alas 12 ng tanghali. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 2, versikulo 22 na nagsasabi, nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita. Una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!